political harassment na yan, di ba? Alam naman natin. Okay. Na pagganti at saka political persecution ulit, no? Hindi sila nakaano doon sa, hindi pa sila sapat doon sa judicial, persecution. Gusto pa lang sila talaga na matanggal ako at mapatahimik ako doon sa ating ginagawa sa House of Representatives. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Gusto ngayon ng mga Duterte na patahimikin si Congresswoman Franz Castro. Bakit ko po ito nasabi? Dahil nag-file po ng kaso itong abogado ni Quiboloy na si Atty. Torion ng ethics complaints laban kay Congresswoman Franz Castro. May kinalaman ba dito ang mga Duterte? Pwede, dahil malapit na kaibigan ng mga Duterte itong si Quiboloy at yung nag-file ng kaso ay isang abogado nito dahil kung si Atty. Torion lang ang magkakaso, ano naman ang mapapala niya dito? Siyempre may utos yan galing kina Duterte. Anyway, panoorin po natin itong interview kay Atty. Torion. Ako po si Attorney Israelito Torion. I am here assisting the indigenous peoples po of Talaingod, no? Mga Atamanobo po sila. They are led by Dato Alan Kausing, Andigaw Agay, and Guting Dalyat Dausay, no? They are the leaders. Sila po ang mga leaders po ng mga indigenous peoples po ng Talaingod, Davao del Norte. They are anchoring their complaint on the provisions of Republic Act 6713 or Code of Conduct of Ethics of Government Officials, specifically the supposed commitment to public service, the high commitment to public service of these public officials such as congresspersons like Congresswoman Franz Castro. So, nagbiyahe po ang ating mga miyembro po ng indigenous peoples from Talaingod para po maparating dito sa House of Representatives na kinakailangan po na isuspinde at kailangan po tanggalin sa pwesto si Representative Franz Castro kasi nakikita naman namin at natin na convicted na siya sa Regional Trial Court and even if it is on appeal, no? Before higher courts, but the administrative aspect of the crimes that she committed should be likewise under investigation, and if after proper proceedings it is found that she is administratively guilty, then proper penalty such as suspension or if not expulsion from the House of Representatives. Ako po si Dato Malibato Kausing, isang ancestral domain management officer ng ancestral domain ng Atamanobo ng municipality ng Talaingod, Davao del Norte. Nandito po kami dito sa Manila ngayon, kasama namin yung tatlo naming tribal leader dahil tatlo lang yung hinihingi namin, no, sa ating gobyerno ngayon nga gusto namin matanggal yung si Franz Castro. Bakit, no? Kasi yung ginawa niya sa amin, parang hindi inirespeto yung rights of the IP, no? In terms sa aming rights, kasi hindi niya inirespeto. Bakit hanggang ngayon nakapagsahod pa rin sa ng pira ng bayan na sa lahat, no? So ipangalawa, parang walang respeto ng yung tawag yung sa aming tribo, no? Parang walang respeto, bakit nandyan pa rin siya sa Kongreso. So pangatlo yung discrimination, walang respeto or ano po yung sabihin, yung hanggang ngayon patuloy pa rin yung serbisyo ng ating bayan. So gusto namin na marinig yung sa aming hinaing na matanggalan siya, mapaalis congresswoman sa ating bansa or kasi parang iba talaga sa aming customary law kasi parang wala na kaming wala nirerespeto yung law namin. So yun nga, pinag-deklara namin ng persona non grata sa aming tribo sa Atamanobo ng lungsod ng Talaingod. Pinadeklara namin ng persona non grata si Franz Castro. At kasi
Kasi napakasakit sa amin, no? In behalf of Atamanobo ng bayan ng Talaingod, napakasakit sa amin. Convicted na siya sa pagdadala yung mga kabataan. Bakit hanggang ngayon patuloy pa rin yung nagsasahod ng kaban ng bayan? Yan mga kabunyog, narinig po nating ang naghain ng reklamo. Ngayon pakinggan naman natin ang buwelta ni Congresswoman Franz Castro hinggil sa kasong sinampa laban sa kanya. Ay, meron pang nasa pa ba isang issue tungkol doon man dito sa kayo po daw ay sinampahan ng ethics complaint. Harassment ang sinasabi ho dito at ang nag-file ay itong Atamanobo Tribal Council of Elders at mga leaders ng Talaingod political structure. Ano ito? Ayan po yung yung ating mga organisasyon yata po yan ng mga katutubong lumad. Opo. Diyan sa Talaingod na kung saan po ay nakaranas din po ako ng yung harassment. At diyan po kami kasama ng aking 17 na mga mga bata. Opo, yun po yung child other forms of child abuse. Pinabayaan daw po namin maglakad yung mga bata doon sa bukid. Na nirescue namin po Kasi nirescue namin sila tumawag sa amin na bakit ho gabi? Bakit gabi? Gabi po kasi pinalalayas po yung mga teachers doon sa eskwelahan at sinadla po yung eskwelahan. So yung mga bata po, dinala po ng mga teachers para po i-safety. Ngayon wala po silang sasakyan kaya tinawagan po kami kasi meron po kami sana nakatakdang National Solidarity Mission kinabukasan. Sa lugar. Nag-abuso daw po kami, pinabayaan namin yung mga bata na naglakad sa dilim at hindi yata nakita ng mababang korte na ano ba yung dahilan, bakit sila naglakad ng gano'n, tinaboy po sila ng mga paramilitary na papaalis doon sa school. Nakikusap sila na magpaumaga pero hindi po sila pinagbigyan kasi sabi nila baka may mamatay. Kasi marami na pong experience ang mga lumad school, mga executive director ay pinatay, pati estudyante. Kaya natakot po ang mga teachers and students. Kaya humingi po ng tulong sa amin para mag-rescue. Ay wala daw hong written permission mula sa mga magulang dahil mga minors daw ito. Well, in times of emergency, kabayan Noli, di ba? Hanapan mo pa ba ng yung mga bata kasi doon, yung ilang po kasi dormitory school po 'yon, So tingin natin ay in times of emergency, ang unahin natin ay yung kaligtasan ng mga bata. At saka meron naman pong permit yung mga bata doon sa school. Second parent po yung mga teachers na mga dinimanda nung DSWD, saka PNP, saka NTFL ka. Opo, may napansin lang ako dito. Meron hong humihiling na suspension o kaya expulsion from the House of Representatives kayo. Ayan, nagsalita pala si Attorney Israelito Torion. Legal counsel ng mga complainants ni Kibuloy. Abogado po yan ni Kibuloy. Hindi ko makakalimutan ng pangalan niya. Kaya Kanoli, alam ko na kung saan ang gagaling yung political harassment na yan, di ba? Alam naman natin. Na pagganti at saka political persecution ulit, hindi sila hindi pa sila sapat doon sa judicial persecution. Gusto pa natin na talaga na matanggal ako at mapatahimik ako doon sa ating ginagawa sa House of Representatives. Although kayo convicted na raw dito, pero may apela pa yata kayo. Tama po, kabayan Noli, naka-apela po tayo doon sa Court of Appeals. Hanggang sa Supreme Court po yan kung sakali. Kailan pa ba ito? Anong year? 2018. Kabayan. Pala. Pero hindi lang kayo ang kasama dito, di ba? Hindi lang Noli, yung si Kasatur. Kampo. Saka yung mga teachers, saka 2 volunteer namin sa ACT Teachers. Yung mga teacher, lumad din yun? Yung mga teachers po, may mga lumad teachers po doon, may mga mga Bisaya, opo. Ito, okay. So hintayin na lang natin yung appeal ninyo. Pero ang alam ko kayong una kong naringgan nito, yung isa publiko, open sa publiko, yung BICAM, yung sinatawag na pangatlong kongreso, yung BICAM, para sa budget ng deliberasyon, sa pagtalakay ng budget for 2025. Ito, meron na kayong kakampi sa Senado. So, kami po ay nagpasa din ng resolusyon na sana ay
isa publiko itong BICAM kasi alam niyo naman po no sa mga nakaraang karanasan namin may mga nababago doon sa budget, hindi nadagdag na mga pondo na hindi po namin nadidiscuss sa House. Yun, sabi nga nila, dito raw nagkakayarian. Yung hindi nila nadali sa House at saka sa Senado, dito raw nababago. Tama ho ba yun? Opo, sa karanasan po namin, sa nakita natin sa mga nakaraang budget. Oo. At especially dito yung budget ng Office of the Vice President, di ba binawasan nyo? Opo, binawasan po, naging 700 plus million na lang po mula sa 2.1 billion. Iyon ang magandang abangan ho dito kung ano mangyayari. Maraming salamat ho, Congresswoman, at good morning, Happy New Year, and Merry Christmas. Maraming salamat, kabayan. Gayon din po sa inyo. Thank you po. Si Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List at House Deputy Minority Leader. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.